Okay, so usapan tiles installation tayo mga kamusta. Ano nga ba yung pwede ko i-share sa inyo? Ano nga ba yung pwede ring magamit dito sa interior and including kung ano yung tiles na pwede para sa outdoor, garage. Yung tiles na to ay 60 by 60. So meron tayong grade na sinusunod. Merong grade AA, may grade AAA. So mga ganong bagay mga kamusta. Yung isang tonality na ito, pag kayo pinag-iisipan kasi natin, pag bumibili kayo, minsanan. Kasi pag hindi kayo bumili ng minsanan nito, hindi na pare-parehas yung tone, hindi na pare-parehas yung tonality. Yun yung sinasabi ko na importante pag bumili kayo ng tiles. Kasi yung tonality na yan na binabanggit ko ay kung kailan siya ginawa at minsanan siyang ginawa. Bakit nga ba? Isang klase lamang po yung tiles na napili natin dito and much recommended ko siya na iisa lang yung accent ng tiles natin. Welcome back sa panibagong araw. Nagpre-prepare kami ngayon dito para sa tiles installation. So sa painting works okay naman na. Okay. Panibagong araw tayo. So nandito na yung mga tiles natin, mga semento, tile adhesive. Kaso nga lang kailangan ko muna ipalinis lahat para at least ma-finish na. So yung salamin naman nito pagkatapos lang nung tiles installation at finalization ng pintura. So kailangan malinis muna lahat bago muna mailagay yung salamin natin. Bagay ready naman na to. So ito pinaklear ko na to dito lahat. At ganun din dito. Okay, masidahin yan. So ito ganito na siya. Ready na namin, finish na lang. Pipinturahan na rin yung downspout na. At ito yung tile adhesive original. Kamusta? Tapos ito na yung tiles natin. So yung napili ng client natin, Uncle Jong! So pinapunta ko na dito para siya mag-final at magbabarnish na rin siya. Ito ayos na rin. Halos okay na lahat. Pinapatapos ko lang yung painting works niyan, tiles installation na kagad. So bago may kabit yung salamin naman natin. Kasi marami-rami na. Ito naglalagay na rin kami ng mga pin lights. Ito. Yan, may mga pin light na dito. So ito yung tiles ng client natin o tiles natin dito. Ayan o. Kapogi. No? So random naman to. Ibig sabihin hindi siya pare-parehas. Yung kung saan siya nagdulo-dulo, pero ang gaganda niya hindi gaanong marami. So which is pagka ganitong mga marble design, random talaga yan. Diyan na muna tayo ko. So ito nag-agree na kami ni ng client natin, si Ma'am Joyce. PVC na to. So prefab yun, prefabrication. Ibig sabihin ito antayin pa natin kasi 6 meters to. So ibig sabihin walang putol yon na PVC. So yan ang kagandahan niya kapag bumili kayo sa Doug's Construction Supplies na kung saan pag-aari ko rin po yun. So pwede kayo mag-order sa akin. Okay? So ayan. Ito papakulayan ko pa yan. And ito may LED profile tayo dito. Okay, so usapan tiles installation tayo mga kamusta. Ano nga ba yung pwede ko i-share sa inyo? Ano nga ba yung pwede ring magamit dito sa interior and including kung ano yung tiles na pwede para sa outdoor, garage, basta ganun na, no? So ano nga ba yung mga tiles na yon na dapat natin i-consider at kailangan natin malaman para naiwas disgrasya at the same time ay mas madali sa lahat, lalo na sa maintenance. Okay? So tiles installation. Yung tiles na to ay 60 by 60. So meron tayong grade na sinusunod. Merong yan, grade AA, may grade AAA. So mga ganong bagay mga kamusta. So ito hindi siya naka-indicate. Pero dapat yan, ang gagamitin natin dito ay grade AAA, no? Na kung saan yung grade na yon ay recommended for sabihin na natin kahit yung AA lang, na kung saan hindi naman siya usually kasi pag AAA always
pathways na kung saan laging dinadaanan ng maraming tao na halos minuto. And yung AA naman, pwede naman para sa residential, no? So, etong nandito ngayon ay etong design niya ay marble design ng glossy. Ang marble, expect natin na dapat kaya sabihin na natin, ang marble, expect natin na ito ay randoms. Hindi siya yung kumbaga pagka nilatag mo, akala mo film o kaya buo. So hindi po yon. So kailangan natin i-consider na ang marble ay randoms po yan. Kasi nga, sabi ko nga, hindi mo naman ito mabubuo. Yung isang tonality na ito, pagka pinag-iisipan kasi natin, pag bumibili kayo, minsanan. Kasi pag hindi kayo bumili ng minsanan nito, hindi na pare-parehas yung tone, hindi na pare-parehas yung tonality. Yun yung sinasabi ko na importante pag bumili kayo ng tiles. Di bali na sumobra ng 10 o kaya 5 piraso kasi ang tonality napaka-importante nito. Kasi yung tonality na yan na binabanggit ko ay kung kailan siya ginawa at minsanan siyang ginawa. Kung kailan ang delivery nito, na minsan akala ng iba kapag kayong parehas ng code, parehas na ng code lahat. Hindi po, may pagbabago at may pagbabago po yan kasi nga yung tonality niyan ay may nagbabago. O kaya sabihin na natin, kapag bumili ka ng isang prutas, o kaya yung prutas na mangga, na kung saan isang puno pero hindi siya 100% na pare-parehas ang lasa. Kumbaga, yung bunga niya ngayong araw na to o kaya yung bunga niya ngayong taon na to ay matamis. So susunod na taon, maasim. So parang ganon. So ibig sabihin, bawat mga manufacturer at saka mga fabrication nito, importante po na dapat isang bagsakan yung pagbilin nyo dito. Isang tonality. So, kailangan yon, may consider mo yon mga kamasta kasi baka mamaya bumili ka ngayon tapos kinaumagahan naubos yung stock na pinagkuhanan mo and then sa susunod na araw may dumating ulit pero magkaiba na yung texture niya. Isipin na natin, ito puting-puti tapos yung susunod medyo may pagka-cream na pero parehas sila ng hibla. So, yun po yung kailangan natin i-consider. No? So, isang tip yon kasi na-try ko na po yan at na-encounter ko na po yan. So, importante yun sa pagbili ng tiles natin. So, etong napili ng kliyente natin at nirecommend ko rin ay gloss. Bakit gloss? Kasi nga, ito ay gagamitin natin dito sa may living area, dining area, and dito sa kitchen, syempre, and of course, dun sa mga rooms natin. Also, yung hallway natin. Bakit nga ba? Isang klase lamang po yung tiles na napili natin dito and much recommended ko siya na iisa lang yung accent ng tiles natin to make it simple or simple o kaya naman aesthetic look. Kasi kung bago-bago yan, kunwari, eto, bago'y puti, dito naman kulay blue, doon red, o kaya naman sabihin na natin mga ganong sistema na kumbaga gusto niyang i-represent na yung hallway na yan, meron pang nakalagay sa gitna. So, yun kasi, yung mga disenyo na yan, depende na lang kung gusto ng kliyente. Hindi ko naman sinasabing pangit, hindi ko naman sinasabi na hindi pwede. Ang gusto ko lang ipaalala ay mas maganda, mas magaan sa feeling kapag pagka iisa yung tiles, mas madali pang maglinis. Hindi rin nakakahilo, hindi rin mainit sa mata, hindi rin masakit sa mata. So, to be considered, hindi rin siya maganda. No? So, yun naman yun. So, yung gloss na to mga kamusta, ay recommended lamang po sa mga part na hindi basa or yung dry area. Hindi sa wet o kaya naman hindi sa kung saan dinadaanan ng sasakyan o kaya naman nilalagay sa outdoor. So, exterior, magkaiba yon. Sa exterior kasi natin, like etong part na to, ayan, itong pinaka facade niya, ang ilalagay namin dito medyo matte o hindi siya kintab, hindi rin siya madulas. And dito naman sa garage, ganun na rin kasi ang garage hindi naman po pwede na lalagyan mo ng madulas na tiles yan kasi baka mamaya hindi rin makatakbo yung sasakyan mo and at the same time baka madisgrasya pa, no? So pag nag-brake ka madudulas. Yun naman yung comparison pag nandito sa interior na kung saan kailangan dito naman dry lang siya. So pagka minap mo na yan, kailangan patuyuin mo. So yun lang naman yun. Kaya siya gloss to make it simple ulit at mas malinis, mas madaling linisan at sabi ko nga malakas maka-aesthetic. So yun po yung isang bagay. Maraming klase ng tiles
na i-consider natin na kagustuhan ng kliyente, kagustuhan ng namimili o kaya nagpapagawa. Pero sabi ko nga, depende na lamang po siya. Okay? So, yung gloss na to, ito yung gagamitin natin. Kabuuan, pare-parehas yung height, level ng flooring natin dito para mas madali. Iwas disgrasya. Kasi kung medyo nakaangat yung kwarto, baka mamaya matisod ka pa. So, yun yung isang bagay din. Kaya ayaw ko na, kumbaga, mas sinasuggest ko sa kliyente natin na dapat pantay lahat. Sa mga CRs naman, o kaya bathrooms, o kaya washroom, ay kailangan matte din naman yung flooring niya. So, yung sa may wall niya, depende na lang po yan kung gusto nila ng matte o kaya glossy. Pero mas madali para sa akin na linisan, glossy pa rin. Okay? 0-0 na installation o kaya naman walang gap possible. Pero depende pa rin sa tiles natin. Baka mamaya yung tiles natin ay hindi maganda yung pagkakagawa. Kasi 100% wala naman pong perfecto na o kaya walang perfect na tiles. Okay? So, to be considered, kailangan gloss, lahat na dun sa mga CRs. No? So, ganun lang mamili ng tiles, mga kamusta? And sa height naman nito, depende pa rin kung ano yung height ng mga doors natin. Yan. So, kailangan naka-standard tayo. Kasi ang doors natin ay 210 cm from flooring, finished flooring, and then yun na. So, yun po yung kailangan natin malaman. Lahat kailangan natin consider. Okay? So, yun lang. Yun na muna yung tip natin, mga kamusta, sa araw na to. And, ayan. So, installation na tayo ng tiles dito sa mga susunod na araw. Ayan. So, ito naman, ino-overtime ng tropa para malinisan na dito sa loob. Okay? Ganda araw.